Ano na ang nangyayari sa ating bansa dahil ang mag-aalyansang Marcos at Duterte ay naglagay na ng linya laban sa isa't isa. Pinakitaan ako ng evidence doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Magkakaroon kaya ng civil war sa ating bansa? Ano ang pinangangambahan na mangyari sa hinaharap? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Balibalita at trending ngayon ang pahayag ng dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Ika pa sa Rappler, itinatag na ng pamilyang Duterte ang linya laban sa kanilang kakampi na mga Marcos. Nakakaramdam ako ng sobrang sama ng loob dahil ang ICC, International Criminal Court, ay hindi pa dumadapo sa bansa na ito dati. Pero pagkatapos ng pagbabago ng administrasyon, bigla silang narito at nais nilang ikulong ang aking ama. Ito'y banggit ni Baste Duterte sa isang pagtitipon bago ang rally noong linggo ng gabi na tumutukoy sa investigasyon ng ICC sa kaso ng digmaan laban sa droga laban sa kanyang ama. Ipinapaalala ng alkalde sa Pangulo ang pagtanggap ng kanyang ama sa kahilingan ng pamilyang Marcos na mailibing ang labi ng yumaong Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Isipin mo ang mga Romanov, si Mussolini at ang kanyang asawa. Isipin mo ang nangyari sa iyo at sa iyong pamilya noong 1986. Baka muling balikan mo ang desisyon na iyong ginagawa, sabi pa ni Baste, ukol sa charter change na isinusulong ng mga kalyado ng Pangulong Marcos sa Kongreso. Para sa mga kritiko ng kampanyang iyon, hindi bukas na ikinakabit ng Pangulo ang kanyang sarili dito, ngunit hindi rin niya ito tinututulan. At nagkaroon ng kahindik-hindik na pagtrato na binabanggit din sa Rappler. Para sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, ipinapakita lamang ng mga pahayag ng kanyang bunso ang kanyang pagmamahal daw bilang kapatid. Sa gitna ng kahindik-hindik na pagtrato sa aking nararanasan mula sa isang sektor sa loob ng bilog ng Pangulo, ayon sa kanyang pahayag, sa tulong ng Diyos, babalik ako sa poder, sabi ni Duterte habang sumisigaw ang kanyang mga taga-suporta ng kanyang pangalan. Kanyang iniyakap din ang investigasyon ng ICC. Bakit ako inimbestigahan ng ICC? Sabi nila, pinapatay ko ang mga adik. Maganda na lang at hindi ako nasa kapangyarihan o baka isama ko pa kayo. Ito'y banggit ng dating Pangulong Duterte. Para naman kay Senator Francis Escudero, ang magkahiwalay ng mga rally noong linggo ng Pangulong Marcos at ng dating Pangulong Duterte ay nagtapos na sa Uniteam. Ito ay tumutukoy sa tandem noong 2022 ng kandidato sa pagkapungulo ng Pangulong Marcos na kanyang katuwang si Sara Duterte. Bumisita ang pangalawang Pangulo sa rally ng Bagong Pilipinas bilang kalihim ng edukasyon. Ang ahensyang nag-attend din sa nasabing kaganapan bago bumiyahe patungo sa kanyang lugar sa pinagmulan sa Davao City upang dumalo sa rally doon na pinangungunahan ng kanyang ama. Sa tugon sa pahayag ni Duterte noong linggo ng gabi, sinabi ni Romualdez, sa tingin ko kailangan ng kaunting kagalang-galang at respeto para sa ating Pangulo at sa kanyang pamilya. Masyadong maaga para gusto mong makita ang pagbagsak ng presidente, ani pa ng speaker na naghamon din kay Duterte na patunayan ang kanyang mga aligasyon ng paggamit ng droga ng Pangulong Marcos dahil nabanggit ni Pangulong Duterte na ang ating Pangulo daw ay nag-aadik. Ito pa ang kanyang pahayag sa video. Ngunit napatunayan at nabanggit ng PDEA, gayon din ng PNP at ng NBI na wala sa drug list ang ating Pangulong Marcos kahit na noong mayor pa si Pangulong Duterte. Sinabi rin ng ating Pangulong Marcos na siguro dahil sa fentanyl, isang malakas na pain reliever drug ang nakaapekto sa dating Pangulong Duterte. Ito'y ayon din sa pahayag ni Trillanes. Atin itong pakinggan, mga kaibigan. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Tunay ka naman, mga kaibigan, hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Ngunit isa lamang ang nais nating mangyari, ang magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa, magkaroon ng pagkakaisa, at nawa ay magkaroon ng payapa na pag-iisip ang bawat isa at ipanalangin natin ito, lalong higit sa ating mga leaders na si Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte.
Isama na rin natin ang dating Pangulong Duterte upang magkaroon ng mas maliwanag na layunin para sa ikauunlad ng bansa at ng mga mamayang Pilipino. Titus 3 verse 1. Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Mga kaibigan, gumawa tayo ng mabuti at lagi nating respetuhin ang ating mga leaders. Basta ito'y naaangkop sa kabutihan at para sa ikabubuti ng ating bansa. Lalong higit tayo magpasakop sa ating Panginoong Diyos na siyang may rulership sa lahat ng authority at sa buong mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong kabutihan sa amin. Nawa po'y tulungan kami, pakaingatan at pakalinisin sa lahat ng aming pagkakasala upang kami po'y maging karapat-dapat sa inyo. Panginoon, dinadalangin ko po ang aming gobyerno, ang gobyerno niyo po Panginoon sa bansang ito, ang Pilipinas, na nawa po'y gabayan ninyo ang mga leaders, ang mga namumuno ng aming bansa na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa kanila. Tulungan din kami Panginoon na magkaroon ng kapayapaan ng aming mga pag-iisip na nawa po'y hindi ito hahantong sa mas delikado na pangyayari. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala pagkat ito ay aming sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.